Magandang araw mga kaibigan. Isa na naman pong kwento ang aking ibabahagi sa inyo na talaga namang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Karin, nasan ka na ba? Malalate na tayo sa first trip papuntang Baguio. Pagsasalita pa ni Grace sa telepono. Kasalukuyan na siya ngayong nakabihis ng Bagara dahil sa trip nilang dalawa ng kaibigang si Karin. Bata pa lang ay magkaibigan na ang dalawa. Halos lahat ng sikreto sa isa't isa ay alam nila. Naturingang kambal tuko ang dalawa sapagkat hindi ito mapaghiwalay. Kung nasaan ang isa, ay naroon rin ang isa. Kaya naman lumaki silang dependent sa isa't isa. Wow, ang ganda ng friend ko ngayon ah. Nakangiting sambit ni Grace. Aba syempre, saan pa ba ako nagmana? Di sa friend ko ring maganda. Nakangiting saad ni Karin. Agad namang natawa ang dalawa habang bitbit ang kanilang mga gamit papunta sa bus station. Habang nasa biyahe, ay sobrang namangha ang dalawa sa ganda ng mga tanawin na kanilang nadaraanan. Mga naglalakihang mga puno at huni ng mga ibon ang kanilang naririnig. Nang makarating na sila sa kanilang destinasyon, ay lalo silang namangha sa totoong ganda ng Baguio. Mga masasarap na pagkain, magandang pasyalan, at malamig na klima ang sumalubong kaagad sa kanila. Hindi maipinta ang tuwa sa mukha ng dalawa habang naliligo sa swimming pool ng hotel na kanilang pinag-stayan. Alam mo bang napakaswerte ko, Frenny, at ikaw ang naging best friend ko dahil palagi kang andyan na sumusuporta sa akin at nasisiguro kong wala ng taong kagaya mo sa ngayon. Napakabait, mapagkakatiwalaan at maaasahan. Ito lang ang tanging may papangako ko sa iyo, Frenny. Hindi ako magbabago sa iyo, promise ko yan. Tandaan mo yan ha. Seryosong tugon ni Karin. Ano ka ba naman, Frenny? Syempre no, walang kahit sino man ang maaaring makapaghiwalay sa ating dalawa. Itinuturing na rin kitang kapatid. Kaya kung may problema ka, problema ko na rin yun. Kung nasasaktan ka, nasasaktan rin ako. Ganyan ka ka-importante para sa akin, Frenny. Seryosong sambit naman ni Grace. Matapos ang napakahabang bakasyon ng dalawa, ay oras na para umuwi ng Maynila at magbalik sa kanilang trabaho. Habang naglalakad ang dalawa papunta sa bus station pa Maynila, ay bigla na lang nahulog ang daladalang souvenir item ni Karin. Nagkalat ito sa may daan, kaya naman mabilis niya itong pinulot. Ngunit isang matipuno at chinitong lalaki ang biglang lumapit sa kanya at tinulungan siya nitong magpulot. Miss, ito nga pala ang iba mong gamit na nahulog. May ngiting sabi ng lalaki. Thank you nga pala, nauutal na pagkakasabi ni Karin. You're welcome, miss. By the way, ako nga pala si Jason Castro. Pwede mong malaman ang iyong pangalan, miss? If you don't mind, sambit ng lalaki. At saka itinaas ang isang kamay para makipag-shake hands. Oh my gosh, ang gwapo naman itong nasa harapan ko. Pagsasalita pa ni Karin sa sarili, habang nakatitig ng diretso sa lalaki. Bigla na lamang siyang nagbalik sa kanyang ulirat nang maalala ang sinabi nito. Ha? Ako nga pala si Karin Fuentes. Sige ha, mauna na ako. Hinihintay na kasi ako ng bus eh. Nice meeting you. Nauutal at kinakabahang sambit ng dalaga. Mabilis na umalis ang dalaga at sumakay na ng bus. At habang nasa loob na siya ng bus, ay bigla niyang narinig na nagsasalita si Grace. Ay sus, ano yung nakita ko kanina? Ang lagkit ng tingin mo dun sa lalaking tumulong sa iyo ah. Ano, tinamaan ka na ba ni Cupido? Pangaasar pa ng kaibigan. Ano ka ba naman, Frenny? Wala lang yun no. Nagmagandang loob lang yung tao na tulungan ako eh. Depensa pa ni Karin. Sus, alam ko ang pagganyan-ganyan mo, Frenny. Ganyan ka rin naman noon sa ex mong si Lance. Kaya alam ko na yung mga tingin mo na yon. Kaya huwag mo na akong maloko-loko dyan ha. Pang-aasar ulit ni Grace. Basta, walang mali siya sa akin ang lahat ng yon. Sabit pa ni Karin. Ngunit sa totoo lang,
Kinikilig talaga siya sa tagpo nilang iyon ng binata. Habang nasa biyahe pa uwi ng Maynila, ay naisipan ng dalaga na hanapin sa Facebook ang pangalan ng binata. At gayon din, hindi siya nabigo dahil mabilis niya itong nahanap. Nakalak pa ang profile nito, kaya nag-send na lamang siya ng friend request dito. Maya-maya, ang kanyang request ay na-accept na ng lalaki. Hanggang sa isang mensahe ang biglang nag-pop up sa kanyang messenger. At nang tignan niya ito, ang lalaki pala na nakilala niya kanina sa may bus station ang nag-message sa kanya. Dito na nagsimula ang pagpapalitan nila ng mensahe. Napag-alaman ni Karine na taga Maynila rin pala ang lalaking si Jason. At bukod pa doon, ay malapit lang sa kanyang pinagtatrabahuan ng pinapasukan nito. Sa kabilang banda, ay nakarating na nga ng Maynila ang magkaibigang Karine at Grace. Halatang pagod na pagod ang mga ito, kaya't dumiretso na ito sa kanilang bahay. Kinaumagahan, gaya ng dati nilang nakagawian, ay laging magkasabay pumasok sa trabaho ang dalawa. Naroon pa rin ang kulitan at asaran ng magkaibigan. Subalit isang tanghali, isang bouquet ng bulaklak at mga tsokolate ang natanggap ng dalagang si Karine mula sa binatang si Jason. Walang ibang sulat na nakalagay dito, maliban na lamang sa "Have a nice day." Lalong kinilig ang dalaga pagkabasa niya rito. Gayunman, ay hindi yon nakalagpas sa paningin ng kaibigan niyang si Grace na nasa kabilang mesa lamang. Kitang-kita niya ang mga ngiti ni Karine habang hinahalik-halikan pa ang mga bulaklak. Uy, kinikilig siya. Nakangiti na may halong pangaasar na sambit ni Grace. Hindi joke. Preni, kung alam mo lang talaga yung nararamdaman ko ngayon. Very unexplainable. Parang siya na talaga ang man of dreams, Preni. Yung sinabi ko sa'yo dati na matipulo at chinitong lalaki ang nais kong maging jowa, siya na ata yun. Basta pag nanligaw sa akin yung chinitong yon, sasagutin ko agad yun. Nakangiting sabi ni Karine. Oops. Preni, huwag masyadong padalos-dalos ha. Kilalanin mo munang maigi yung tao na yun bago ka magdesisyon. Remember you failed it before. Kaya huwag mong hayaan na at this time ay ma-failed ka na naman ulit. Pagpapayo pa ni Grace sa kaibigan. Basta Preni, kung manligaw talaga yun sa akin, ay sasagutin ko talaga siya. Pagmamatigas pa ng dalaga. Wala nang nagawa pa si Grace kung hindi ang umiling na lamang. Ganun pa man, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng mga bulaklak ni Jason sa dalaga hanggang sa dumating na nga ang time na nanligaw na ito kay Karine. Gaya ng sinabi ng dalaga, ay agad niya itong sinagot na hindi man lamang inalam ang buong katauhan ng lalaki. Laging hatid sundo sa trabaho ang dalagang si Karine. Halos lahat ng kanyang oras at panahon ay binuhos niyang lahat kay Jason. Wala na siyang oras para sa kanyang kaibigang si Grace. Lagi na lang nag-iisa ang dalaga sa pagpunta at pag-uwi sa trabaho. At tuwing tanghalian naman, ay laging sa labas kumakain ng kaibigan, kasama ang nobyo nito. Kaya naiiwan na lamang siyang laging nag-iisa. Naaalala niya lagi ang mga panahon na sobrang saya pa nilang magkaibigan sa tuwing kumakain silang dalawa sa kanilang kantin. Tanging halakhak ng kaibigang si Karine ang kanyang naririnig noon, ngunit ngayon ay kalungkutan at katahimikan ang pumalit sa lahat ng iyon. Isang gabi habang namamasyal mag-isa si Grace, ay hindi sinasadyang nakita niya si Jason. May karga-karga itong bata na sa kanyang tansya ay nasa 3 taong gulang pa lamang ito. May kasama itong babae na nakahawak pa sa kanyang braso. Napakasaya nilang tignan na para bang isang pamilya. Ngunit para masagot ang lahat ng paghihinala ni Grace, ay tahimik at marahan niyang sinundan ng mga ito. Pumasok ang mga ito sa isang restaurant, kaya naman pumuesto siya ng di kalayuan sa kanila. Babe, mag-order ka na ng food. Uupo muna kami dito ni baby. Sambit pa ni Jason, na ikinataas naman ang kilay ni Grace. Habang tumatayo ang babae, ay nakita ni Grace ang daliri nito na may suot-suot na wedding ring.
At ganoon rin naman ang manlolokong si Jason. Nakasuot rin ito ng wedding ring. Kumpirmadong mag-asawa nga ang dalawa. Kaya dali-daling umalis si Grace na dala-dala ang mga ebidensya na magpapatunay sa panlolokong ginawa ni Jason sa kanyang kaibigan. Agad na pinuntahan ni Grace ang kaibigang si Karine sa kanilang bahay para sabihin ang kanyang natuklasan sa nobyo nito. Frenny! Malakas na katok ni Grace. Agad namang binuksan ni Karine ng pinto. O Frenny, anong nangyayari sa'yo? Ba't pinagpapawisan ka? Para kang hinahabol ng kung ano ha. Halika, pumasok ka dito sa loob. Pag-anyaya pa ni Karine na mukhang nagulat din. At nang makapasok na sa loob, ay agad na nagsalita si Grace. Frenny, may dapat kang malaman tungkol sa nobyo mong si Jason. Niloloko ka lang ng lalaking yun, Frenny. May pamilya ang impaktong yun. Bahagya namang nagulat si Karine sa kanyang mga narinig. Ha? Mukhang napaka-imposible naman ata ng mga sinasabi mo, Frenny. Nasa business trip ngayon sa Tagaytay si Jason. Papaano mo namang nasabing nakita mo siya? Basta Frenny, maniwala ka. Nakita ko siya sa mall kanina na may karga-kargang bata kasama ang isang babae. Pagpapaliwanag pa ni Grace. Hindi ako maniniwala sa iyo, Frenny. Simula pa lang nung una ay ayaw mo na kay Jason, di ba? Balak mo lang atang sirain ang aming relasyon. Besides, kilala ko ang aking nobyo. Hindi niya yun magagawa sa akin. Siguro kaya sinisiraan mo siya sa akin dahil naiinggit ka lang sapagkat may nobyo na ako at hindi mo yun nararanasan. May galit na pagsasalita ni Karine. Hindi totoo yan, Frenny. Mahal kita at gusto lang kitang proteksyonan. Ito ang mga larawan na magpapatunay sa aking mga sinasabi. Pagsasalita muli ni Grace. Bahagya namang natigilan si Karine sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam kung kukunin ba nito ang iniabot na cellphone sa kanya ng kaibigan. Subalit para maliwanagan ang kanyang naguguluhang isipan, ay agad niya itong kinuha. Pagbukas niya dito ay biglang tumambad sa kanya ang mga larawan ng kanyang nobyo na may karga-kargang bata at ng isang babae na nakahawak sa kanyang braso. At bukod pa doon, ay nakasuot pa ito ng isang wedding ring. Bigla na lamang bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Karine. Dahil sa pangalawang pagkakataon, ay nasaktan na naman siya ulit. Mahigpit na yakap ang kanyang natanggap mula sa kaibigan niyang si Grace. I'm sorry, Frenny, kung hindi kita pinakinggan noon. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang lahat. Humahagulgol na sabi ng dalaga. Wala yun, friend. Basta lagi mo lang tatandaan ang mga sinabi ko sa iyo noon na ayaw kong makitang nasasaktan ka dahil mahal na mahal kita, Frenny. Umiiyak na sambit ni Grace. Mula noon ay pinutol na ni Karine ang ugnayan niya sa kanyang nobyong si Jason. Inamin din naman sa kanya ng lalaki na meron na talaga itong pamilya. Ngunit sadyang mas mahal nito si Karine kaysa sa kanila. Subalit maski anong paliwanag ang gawin ng lalaki, ay hindi na ito pinakinggan pa ni Karine. Natauhan na siya sa mga sakit na kanyang naranasan. Sa pagkakataong ito, ay hindi na muna ang puso niya ang kanyang pakikinggan, kung hindi ang mga payo ng kanyang matalik na kaibigang si Grace ang kanyang tanging batayan. Ang tunay na magkaibigan ay hindi nag-iiwanan. Sa kasiyahan man o kalungkutan, sila ay palaging nariyan.